Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel. And today's video, i-share ko nga lang sa inyo itong isang pautangan online na bagong-bago and hindi siya makikita sa Google Play Store or Shop Store. So itong loan app na ito ay mag-apply kayo online. So sa kanilang site or website. So by the way, ilalagay ko na lang din yung link nito sa comment section. So pwede nyo i-click nga yung link na to para masubukan nyo din or para may explore nyo itong loan app. Ang nakita ko kasi yung odds ng loan app na ito ay pwede daw umutang nga hanggang 25,000 pesos at meron daw itong 0% interest, lalong-lalo nga sa first time na umutang dito. Kaya nga, susubukan ko na i-check kung paano nga ba ito magpautang. May mga nakikita ako na comments sa iba't ibang mga social media na medyo mabilis daw yung approval sa website na to or mabilis daw sila mag-approve ng loan. Pero tignan natin kung paano nga ba yung way nito ng pagpapautang. Okay, so ayun na nga, itong i-share ko sa inyo ay itong yaloan.online. So ewan ko kung na-encounter nyo na ito or hindi pa. So, kung bago nyo lang din na marinig itong YaLoan online, ay panoorin nyo yung buong video. So, para nga kayo ay makautang dito, may mga kailangang sagutan. Syempre, unang-una yung mga basic information nyo, like yung kompletong pangalan, yung email address, phone number, so hindi nawawala. At dito ay makikita nyo kung magkano yung pwedeng mautang. So, from 1,000 to 25,000 pesos daw. Merong nakalagay dyan sa baba na processing fee ay 0, interest per month ay 0 pa rin naman daw. So, get loan offer. So, may mapapansin kayo dyan sa baba na may nakalagay na get loan offer in 3 easy step. So, submit nga lang yung loan application. So, 24/7 naman daw. At kahit meron daw tayong negative records or sa CIC, makakautang pa rin daw tayo dito. Do you have a bank account? So, yes. Kung meron, no. Kung wala. And same lang din naman siya sa ibang loan app na kailangan lang sagutan itong mga basic information at yung katanungan patungkol sa'yo kung may asawa ka ba or wala. Ano yung highest educational level at yung information about the work. So, syempre, kung magkano yung sahod mo, anong pangalan ng company, saan ka daw ba nagtatrabaho, at hindi nawawala syempre yung pag-upload ng ID. At ito nga daw yung mga ID na tinatanggap nila. Ayan, UMID ID yung nilagay ako dito, mga ka-interview. And hindi ganoon kadami yung, yung sinagutan ko ha. So, nung inext ko, lumabas sa akin ay itong OLP or Online Loan Pilipinas. So, ibig sabihin pala, itong YaLoan ay nakapartner sila sa iba't ibang mga nagpapautang online at ang makikita mo dito na mag-o-offer sa'yo ng loan ay nakabase doon sa nilagay mo na basic information mo. So, kaya sa akin, Online Loan Pilipinas daw yung pwede kong mautangan dahil daw first time ko nga na mag-apply ng mga loan at ito daw yung medyo mabilis mag-approve ng loan applications. At kailangan daw sagutan nga itong mga basic information like yung employment details. Pipiliin mo nga dito kung saan ka nga daw ba nagtatrabaho. So, kagaya nung sabi ko kanina, dito sa YaLoan ay nakapartner sila sa iba't ibang mga pautangan online. Kapag nalagay mo yung basic information mo sa kanila, ay hahanapan ka ng loan app na best fit dun sa mga infos na nilagay mo nung nag-apply ka. Kung sakali na ma-decline nga yung loan application mo or first loan app na in-offer nila sa'yo na pwede mong utangan, kung ma-decline ka, meron pa silang iba na i-recommend na pwede mong mautangan online. Lumalabas nga na third party itong YaLoan online at nakipartner sila sa iba't ibang mga loan apps at sila na yung maghahanap ng mga loan app na pwede sa'yo or yung fit sa'yo na pwede mong utangan para magkaroon ng chance na ma-aprobahan yung loan application mo based doon sa infos na nilagay mo. Hindi mo na kailangan na maghanap ng iba't ibang mga loan apps kasi andito na lahat. I-refer ka na nila. So, kunwari sa akin, na-decline yung loan application ko nga dito sa Online Loan Pilipinas kasi infos na nilagay ko na mali. Kasi nga gusto ko lang makita kung paano nga ba ito magpautang. Nung na-decline, ni-refer ulit nila ako sa ibang mga loan app pa na pwede kong utangan. Makikita ko yung iba't ibang mga loan app and meron silang nilagay dito yung mga interest, yung mga processing fees para makita mo kung ano yung pagkakaiba, yung kaibahan ng interest rate ng isang loan app, ng mga processing fees niya. Tapos i-compare mo ngayon doon sa iba pang mga loan apps. At syempre, doon ka na lang mamimili kung ano yung loan app na sa tingin mo best para sa'yo, doon ka na lang din uutang. So, yun nga, itong YaLoan ay hindi sila mismo yung magpapautang, kundi partner lang sila doon sa iba't ibang mga pautangan online. So, ayon naman sa mga nakita nga natin na nag-try dito sa YaLoan ay mas mabilis daw yung naging approval nila compared doon sa umuutang daw sila sa iba
pero hindi ako sure kung totoo ba ito. Kasi sa tingin ko naman, walang pinagkaiba kung mag-apply ka directly doon sa iba't ibang mga loan app or dito sa Yalon. Kaya lang kasi, dito nga sa Yalon ay parang nandito na lahat yung iba't ibang mga loan apps. So, mamimili ka na lang kung saan mo gustong umutang. Kapag nirefer ka nila sa ibang pautangan online, tapos na-decline yung loan application mo, ipapakita din nila yung iba't ibang mga loan apps pa or yung mga pautangan online na pwede mong applyan. So, ang isa lang na napansin ko dito sa Yalon ay may mga loan app or yung mga website na pwedeng utangan na wala sa Google Play Store at sa App Store. So kapag i-click nyo itong ibang ni-recommend nila, ayan, mai-reroute kayo or mai-direct kayo doon sa website. So again, mga ka-Instreview, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung susubukan nyo or i-explore nyo itong Yalon online, itong pautangan na ito or hindi. So binigay ko lang or pinakita ko lang sa inyo kasi nakita ko nga yung odds nitong Yalon. At syempre, kung gusto nyo nga na i-explore itong Yalon online, ilalagay ko na lang din yung link nga sa comment section. So i-click nyo nga lang yung link na yan para mai-explore nyo. Pero ayun nga, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung utangan nyo ito or hindi. Hindi ako liable sa anumang desisyon na gagawin mo. Hindi ko kayo na-encourage na umutang sa iba't ibang mga pautangan online. Kung hindi naman talaga kailangan, di ba, huwag na tayong umutang. Kung may mga option tayo, mas maganda na lang doon tayo sa ating mga kaibigan, katrabaho, kapamilya umutang. At least, di ba, sure na wala kang ma-encounter na harassment or yung paninakot. Pero syempre, kapag kasi umutang tayo sa mga kakilala nga natin, ay dapat magbayad din tayo on or before yung due date or magbayad din tayo sa kanila, ulit ka na makautang sa kanila. So, ayun lang mga ka-Instreview, share ko lang sa inyo itong Yalon. At syempre, yun nga, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung utangan nyo ito or hindi. Thank you guys at see you sa aking next video. Bye!